Ako si Maya, isang caregiver na naging practical nurse dito sa Finland. Moi kaikki! Ito na nga yung part 3 ng ating gala dito sa the Netherlands. So ito na nga, pumasok na kami at umorder na kami ng pagkain. At habang kumakain ako, na-realize ko na hindi talaga pang mayaman yung taste ko kasi hindi siya masarap for me. Well, okay naman yung food pero hindi talaga yung mapapawaw ka. Gaya ng karinderya ba? At anyway, ito na nga yung isa sa mga bucket list ko na puntahan dito sa the Netherlands. Ang Red Light District dyan, nakapasok na kami dyan, hindi ko alam na magsa-start na pala. So, nag-video pa rin ako, which is bawal guys ha. I mean, bawal videohan yung mga workers. At magmumulta ka talaga pag binidyohan mo mga 250 euros. At grabe, ang sexy nila guys. Talagang mabubusog yung mata mo kahit babae ka. Anyway, at akala ko sa gabi lang sila open. Ano pala, 24 hours pala sila. Sobrang daming gagandang chicks, tsaka ang ganda ng mga katawan nila, uy. At dyan nakalampas na nga kami at nabusog talaga yung mata namin, guys. Na-amaze talaga ako kasi legal pala sa kanila yung ganito. At alam nyo ba guys, na legal din si Mary Jane dito. As long as hindi nyo pinapakita sa public. So, kumbaga, itago nyo lang. At dyan, pauwi na nga kami at nakita ko pa to, oh, meron din silang museum ng mga Ripley's Believe It or Not. Pero gabi na, parang sarado na ata yan. Anyway, naglakad-lakad lang kami, nagmuni-muni sa lugar. Kasi ang ganda talaga ng Amsterdam. Feeling ko ang daming tao talaga dito na foreigners. Kasi sa mga bus, talagang ang daming foreigners na makikita. So, dyan nakasakay na kami ng bus at super pagod na namin guys. Parang whole day talaga kaming gumala. So, hindi na ako nakapag-video. So, yung next video is yung kinabukasan na, which is yung papunta na kami sa Cologne, Germany. Kaya maaga kaming gumising dyan, as in super aga talaga. Hindi na kami nakapag-free breakfast dito sa hotel. Kasi nga parang 3 hours yung biyahe papuntang Cologne, Germany, and then 3 hours din babalik. So biyahe pa lang, maubos na yung oras namin. So inagahan na namin. At dyan nga, kumuha na kami ng ticket at sobrang mahal pala ng ticket papunta dun guys. Mga 300 plus ata yung nabayaran namin. But anyway, super excited ko makita yung Cologne Cathedral guys. Talagang gusto ko siya makita in person. So pinush ko talaga na magpunta kami sa Germany. So ayan na nga, tamang tulog-tulog lang while waiting. Gusto ko pa sanang pumunta sa Luxembourg ata yun, pero parang hindi na kaya ng oras at saka budget. Kasi nga medyo malayo din yun eh. Pero sinabi ko talaga sa asawa ko na sa 1 week ko dito sa Netherlands, dapat meron akong mapuntahang ibang country. So yun na nga, pupunta kami sa neighboring country which is Germany. And then pupunta din kami sa Belgium. Pero sa ibang video na din yun. At finally, ito na nga, nafe-feel ko na andito na kami sa Germany. Medyo gloomy nga yung time na yan kasi nga October na at parang pa-winter na guys ba. Pero at least hindi siya masyadong malamig unlike dito sa Finland. At yun na nga, nagutom kami guys after ng 3 hours na biyahe. So, yung asawa ko nagkape lang siya at bumili ng tinapay. At ito naman yung first na meal ko dito sa Germany. Yung croissant na matcha ba yan na flavor. Super sarap niyan guys. Kaso ang laki, hindi ko maubos-ubos. At ito na nga guys, finally, dito lang to sa station ng Germany. Train station. At paglabas mo, makikita mo na yung Cologne Cathedral. Ang laki niya guys, in person. At saka, hindi pala yan yung, yung front. Dun sa kabila, yung front na sa right side. Pero kahit sa angle na yan, super ganda niya talaga. Super laki. Tinatawag din nila ata itong goth na cathedral. Kasi nga, tingnan nyo naman yung kulay, oh, black. So, ayan na yan siya. Hindi na siya mapigilan na mag-video-video dyan. Kasi nga, huy, ang ganda niya. At alam nyo ba guys, pumasok pa kami dyan. Free lang yung entrance, walang bayad. So, pwede kayong pumasok. Pero i-appreciate nyo muna guys, yung cathedral, ang laki, super laki niya. Under construction pa yan ha, nakita nyo yun sa gilid. Anyway, pumasok na nga kami at bawal pala mag-ingay guys, kasi may mga taong nagpe-pray sa loob. So, respeto at pwede namang mag-video, kaso wag lang yung mag-ingay. Sobrang ganda ng interior design, structure, basta ganun. At ang lawak niya din guys. Ano kaya yung laman nung nasa taas ba? Anyway, nagsindi lang kami ng kandila. Yan, hindi naman siya mandatory na bayaran, pero may donation box doon. So, naglagay lang kami ng coins. And then yan,
Pray lang ng konti, pasasalamat sa lahat ng blessings na na-receive namin this year. At sa mga year pa na susunod. So, nag-KFC lang kami for lunch and after nun, next itinerary namin is pupunta dun sa Lindt na chocolate factory kasi gusto naming ma-experience kung paano gawin yung famous chocolate dito sa Germany. Pero nag-stop over muna kami dito guys kasi nakita namin to ang ganda ng view oh. Tingnan niyo naman. So dapat may picture or video tayo dyan para sulit na rin ang gala. At yan nga nakarating na kami dito sa Lindt Chocolate Factory. Ang layo pala ng nilakad namin. At pagdating namin guys, super daming tao. After lunch na kasi niyan, so parang busog na yung mga tao at may energy na silang pumasok. At tingnan nyo naman yung pila guys, super haba. At dyan ang bait ng lalaki na yun, binigyan kami ng chocolate. Pinatikim sa amin ang lasa ng Lindt. So, hindi na namin kayang pumila guys kasi baka matagalan pa kami. So, napag-desisyon na namin na hindi na lang tumuloy. Baka next time na lang or never. So, yun na nga. Pumunta na lang kami sa gift shop nila yung may maraming mga chocolates. So, doon na lang kami nag-check. Tingnan nyo naman, ang dami. Super dami talaga nilang chocolate guys. Kahit anong isipin mo, parang meron ata sila dito. At napasarap pa talaga yung hakot ng asawa ko. Oh, naka 80 euros din kami dyan. Anyway, at napagod na nga kaming maglakad guys, napag-desisyon na namin na sumakay na lang dito. Parang 15 euros ata to or 20 euros lang. At tingnan nyo na, ang cute ng cafe na yon. Feel na feel ko talaga ang pagsakay dito guys. Parang mas na-enjoy pa ako dito kaysa sa ibang ginawa namin. Makakapag-muning-muning ka talaga guys. Alam nyo ba, hindi ko in-expect na makakarating ako dito sa Europe or kahit dito sa Germany guys. As in, hindi ko siya pangarap na puntahan. Yung dream ko lang is makakita ng Northern Lights. So, itong mga gala na to like sa Germany or other European countries, bonus na lang talaga to. So, I'm super blessed and thankful kay Lord talaga na nakarating ako dito. So, yun na nga, tama na ang drama at nandito na kami sa train station. So, yun lang talaga yung pinunta namin yung Cologne Cathedral at yan, pabalik na kami dyan sa Netherlands. Medyo napaaga pa nga yung planong pag-uwi namin kasi wala na kaming magawa dito sa Cologne, Germany. Sa mga nasa Germany dyan, ano bang pwedeng lugar na pwedeng puntahan yung maganda din? Gaya ng Cologne Cathedral kasi gusto ko talagang ma-explore din yung Germany kahit papano kasi neighboring country lang sila sa Netherlands. At yan na nga, nakabalik na kami dito sa Amsterdam at yun lang for today's video. Bye!